Magandang araw po sa inyo mga idol. Ako po ay isang mangingisda. Ngayon po ako ay hindi makapangisda sapagkat sira po ang motor ng aking bangka. Kung hindi naman po kabigatan sa inyo mga idol, baka po maaaring pakishare and pakilike ng aking video. Malaking tulong po ito sa mga katulad ko pong content creator at isa pong mangingisda. Ayan, ngayon po ay magpapalit ako ng stator ng motor ng aking pong bangka. Ako na lang po ang gagawa mga idol kaysa magbayad pa po ako ng mga mekaniko. Ayan, natanggalin ko na po ang cover ng ating flywheel. Maghahanap po ako ng pang brake, isang socket at isang breaker bar or kaya torque wrench kung ano mang meron kayo at yung pansangat sa ating flywheel para hindi umikot ang ating crankshaft. Ayan, mga idol, para matanggal na natin ang nut. Ayan, mahigpit. Ayan, mga idol, na break na natin gamit ang ating torque wrench. Wala kasi tayong breaker bar, kaya sinet na lang natin yung ating torque wrench sa pinakamataas. Hindi ko matanggal mga idol, medyo matigas kaya pinalo-palo ko ng konti. Kaya maghanap tayo ng saktong puller mga idol. Ayan po, i-assemble tayo ng puller para sa ganon ay matanggal natin ang ating flywheel doon sa crankshaft. Ayan, lagyan natin ng center at maghanap tayo ng kasukat na bolt. Ayan po, ipasok natin yung bolt, tingnan natin kung sukat naman siya. Ilagay na po natin ang ating puller mga idol. Hindi pala kapos. Kuha tayo mas mahaba mga idol. Ayan mga idol, may dala na akong mahaba. Ilagay na natin dito. Sakto ang mga idol. Ayan, so higpitan lang natin konti mga idol at isentro natin itong ating puller at kumuha tayo ng breaker bar o kung naman pwede nating ipambira dyan mga idol, socket. Ayan, nakakita tayo ng socket at yan ang ating ilagay ulit natin yung ating pang stop, yung stopper ng ating bira ulit mga idol, matigas talaga. Mo tayong paluin natin yan para kumalas, para mag-vibrate natin yan hanggang sa pumitik yan mga idol. Wala pa pala, yan pumitik na mga idol. Yes, nakuha din natin mga idol. Yan, kasi spline kasi yan kaya talagang habang hinihigpitan mo lalo yung sumusuksok mga idol. Yan, so tanggalin na natin tong ating flywheel mga idol. Hindi matanggal, tanggalin mo natin ang puller. Kalas-kalas lang mga idol. Ayan, nabunot na natin ang ating puller. At kung makikita nyo, inspection natin ang ating flywheel kung okay pa mga permanent magnet na sa loob. At kung makikita nyo yung kulay pula na yan po ang ating stator. Yan ang ating papalitan. Kasi po pag nag-iinit siya ay nawawala po ang kanyang charging. At ang RPM po natin ay bumabagsak. Yan po ang nagbibigay ng supply sa ating po mga spark plug sa ignition, at yan din po ang nag-charge ng ating mga battery. Kaya ang cause niya pag nag-init ay namamalya. Yan po mga idol, tanggalin muna natin ang electrical natin. At kung hindi nyo po kabisado electrical, picturean nyo muna at baka magkamali po kayo mga idol ng connection. Kaboom! Sunog ang inyong regulator at sunog din po ang inyong mga CDI mga idol. Ayan, kalasin na natin itong 4 na bolt dito sa stator mga idol. Allen key po yan mga idol, or Allen wrench kung ano man gusto nyo itawag. At dito mga idol, meron siyang orientation. Yan, isang 6 o'clock at isang 1 o'clock. At pag yan po ay hindi nyo na ibalik ng tama ay magbabago po ang inyong timing mga idol. Ayan, but since ang nabili kong pong pyesa ay replacement na, kaya hubad, pero mas magaling daw yan di umano kasi hindi na mag-iinit kasi hubad yung stator na yan. Mas nakakapag-init niya pag hubad, di ba mga idol? Ayan, so inspeksyonin din natin ng trigger coil kung okay pa naman. Ayan, so i-align ko lang doon sa, kasi wala itong markings mga idol, hindi katulad nitong isa. Ayan,
kailangan ay align natin ng parehas para hindi na tayo magbago ng timing mga idol. Ayan, so iginaya na lang natin sa posisyon ng isang mga idol. At ikinabit na ulit natin yung 4 na nut. Kasi yan po mga idol ay naiikot-ikot kung saan mo gusto ilagay yung wire. Yan, at kung mapapansin yung mga idol, talaga man napakainit dito sa lugar namin. Dito sa Barangay Tubigon. Ayan, talaga namang tatagak-takang inyong mga pawis idol kasi napaka-humid mga idol. Ayan. So, pantayin na rin natin ang pagkakahigpit ng yan, para maganda. Para professional ang datingan. Ayan, suksok natin ang wire papasok sa loob. Siguraduhin natin walang chafing. Ikasa na rin natin ang flywheel mga idol. Ayan, siguraduhin natin naka-align ng kunya o yung key na tinatawag sa English. Kasi kung yan po ay sala, ay hindi na iikot ng maganda yung flywheel nyo. Yan ay mag-i-slip na. Kaya kailangan po ay tama doon sa kunya. Kaya huwag nyo iwawala yung kunya. Palu-pala ng konti mga idol para lumapat. Parang sawali yan. Kung gusto mo lumapat, paluin mo. Ayan. So nakaset ng mabuti ang ating flywheel mga idol. Mawala ang nut. Joke lang po, yung washer muna. Ilagay ang nut. Pag nailagay natin ng mga idol, mga nut, ilagay natin itong pasangat para hindi umikot ang ating crankshaft. At hanapin natin ang ating socket, ang ating torque wrench. I-torque muna natin ang initial mga idol. Yan, bira. Yan, pak. Yan na. Lapit na yan. Tapos sigandahan natin ang pangalawang torque mga idol. Mababa lang. Okay, pasok na. Ayos na. Okay, gabit na natin ulit yung ating cover. Flywheel cover. Punasan muna natin para naman talagang professional ang pagkakatira nating mga idol. Yan mga idol, pag nakakita kayo ng mga mekanikong dugyot, huwag kayo magpagawa. Sarili nga nila, hindi nila malinis, makina nyo pa. Ayan, dyan yung makikita mga idol, ang mga mekanikong natuto na lang, yung mga hindi naglilinis ng pyesa. Ayan. So, higpitin natin itong cover ng ating flywheel, mga idol. Okay. Yan, higpit lang mga idol. At ikabit na natin itong electrical mga idol. Katulad ng sinabi ko mga idol, kung hindi nyo gaano kabisado ang color coding, picturean nyo or ilista nyo sa papel kung ano mga kulay-kulay para hindi kayo magkamali at hindi masunog ang inyong regulator at ang inyong pong CD ay mga idol. Yan, at pagkatapos nating ma-connect ang mga wirings mga idol, maghanap tayo ng cable tie. At i-cable tie natin na maganda para hindi siya kumalas pag nagba-vibrate ang makina. At para hindi kayo mamatayan sa gitna ng laot mga idol. Yan, kailangan pulido ang ating pagkakalinya ng ating mga wirings mga idol. Yan. Kailangan maganda ang pagkakakabit. Dahil kung hindi at mag-vibrate ang lahat ng mga connector, maaari yang magkaroon ng arcing. Ayan mga idol, tapos na tayo mga idol, magligpit na tayo ng mga gamit. Siguraduhin lahat ay ayos at lahat ay nasa table para wala tayong maiwan mga tools. Ayan, testingin natin ngayon. I-primer valve muna natin, tingnan natin kung aandar at kung mag-i-start. Prime valve muna. Ayan. Para magkaroon ng gasolina. Subukan natin mga idol. Start. Iyan mga idol, ang first attempt. Okay lang yan. Hindi pa nakakaamoy ng gasolina ang ating mga silindro. Wala pa laman ng karburador. Ayan na, andar din yan. Ayan na, dumali na. Diba? Umandar din. Maganda ang idle. Subukan natin. Tingnan natin kung may karga ang battery. Ang baterya. Ayan mga idol. I-on natin ang mga lights, ang mga load. Tingnan natin kung nag-charge ang mga battery. Ayan mga idol. Okay naman ang charging. At syempre mga idol, kung hindi nagana ang ating stator ay hindi rin aandar yan.
dahil mga idol, stator ang nagsusupply sa ating CDI para magkaroon tayo ng ignition mga idol. Yes. Okay, subukan naman natin tanggalin ang linya ng yung pangalan nito, regulator mga idol. Check natin, yan, hindi siya mamamalya, kung talaga bang sa stator siya kumukuha ng ignition. Okay, ibalik natin. Diba, malalaman natin sa tunog ng makina kung nagbabago ang tunog niya, kasi nagkakaroon siya ng load at nawawala ng load pag tinatanggal natin ang linya ng ating AC supply or alternating current mga idol. So ganun lang po mga idol ang principle ng ating stator. Ang pinuproduce niya mga idol ay alternating current, tapos dinadala niya sa regulator, at ang rectifier, regulator naman ng mga idol ay kino-convert ang AC papunta sa DC para i-charge ang ating mga battery. However, meron pa siyang isang linya mga idol na papunta sa ating mga CDI mga idol. Yan, takloban na natin at okay na. Nadali na natin mga idol ang ating trabaho ngayon. At muli po mga idol ay lubos ako nagpapasalamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa ating po mga video mga idol. Dahil kung hindi mga idol ay hindi natin makakabilang pyesa. At yung pyesa nga mga idol ay galing pa ng US kasi walang mabili dito ng regulator na yan regulator, yung stator na yan mga idol. Kaya talaga namang napakalaki ng utang na loob ko sa inyong mga idol. Sana lagi nyo ako suportahan. Thank you mga idol. Hanggang sa mga susunod.